Hallelujah. Sige po, bago po tayong maupo, kamay po sa dibdib. Let's continue to declare the rest of my life will be the best of my life. Minsan pa po, the rest of my life will be the best of my life. Ayan. So tayo po ay makakaupo na. Pakisabi sa katabi mo, natutuwa naman ako, katabi kita ngayon. Ayan. So, magandang umaga po sa bawat isa sa atin, no? Ang Pastor Alan po ay wala ngayon kasi siya po ay may speaking engagement sa Area F po. No, siya po ay nag-speak dahil anniversary, kasama po ang Kuya Monjing. So, siya ang nag-drive para kay Pastor kasi si Pastora Neri ay bawal pang lumabas. No, kahapon ay galing kami sa NKTI. So, siya ay aming PET scan, no? At may radiation ang kanyang katawan. So, bawal siya pong munang salamuha. Okay, so doon muna siya sa kwarto nila ngayon at naka-live yun. So, doon na lang siya muna. Ayan, Mami, good morning po. Ayan, sige po, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Ayan. So, I would like to recognize yung ating isang kapatiran, si Ate Malen. Nakababalik lang. Ate Malen, kasama niya yung baby niya. Galing Korea. Ayan. So, pumasyal po sila rito, si Ate Malen. Ano nga sa'yo? Pabili po ako. Okay, so sa Ate Malen po, isa po yan sa mga manggagawa natin dito sa ating simbahan na nakapag-asawa po ng born again, Kristiyanong Koreano, estudyante niya noon, no? And dinala po siya doon at ngayon meron na po silang baby. So pinagpala po sila ng ating Panginoon, bumisita po siya rito. So ngayon po tayo po ay patuloy pa na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po rin po ay pag-uusap patungkol sa bearing fruit. Last week, yun po yung ating pinag-usapan, no? Yung bunga ng banal na spirito. And katulad ng sinabi po ng ating mahal na Pastor Alan, no, itong mga bungang to ay pag-uusapan po natin sa mga susunod pang linggo. Pero ngayon ilang week na po tayong umiikot sa isang bunga pa lang, ang pag-ibig, no? Pag sinabing love, napakalawak po niyan. Pakisabi nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ayan. Kung asawa mo yan, yung medyo may matamis, I love you with the love of the Lord. Okay? So gusto ng Panginoon na patuloy pa po tayo na mag-usap patungkol sa tinatawag na pag-ibig. Kasi napakahalaga po ng pag-ibig. Katulad ng pinag-usapan natin nung nakaraan, sinabi ng Panginoon sa atin, no, yung kapangyarihan ng pag-ibig. Kahit gumawa tayo ng gumawa, mag-ministry ka ng mag-ministry, ialay mo yung buhay mo na sunugin, pero pag wala kang pag-ibig, walang mabuting dulot sa'yo lahat ng ginagawa mo. Ganon po ka-powerful ang pag-ibig. At binanggit din po nung nakaraang linggo na yung tatlo mananatili. Ang pag-ibig, pananampalataya, at yung tinatawag na the love, nakalimutan ko yung isa. Okay, the hope, the love, and faith. Pero ang pinakadakila sa mga ito ay yung tinatawag na pag-ibig. Sino naniniwala makapangyarihan po ang pag-ibig? Okay? Sabi nga ng isang makatang Pilipino, no, makata, na nagsasabi, pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Amen po ba? Sino rito yung mga tumawid ng dagat para lang makita ang kanilang minamahal? Diba? Niloloko ko nga si Kuya Mons kanina, sabi ko, ikaw ba naman, pag mahal mo yung isang tao, kaya mong imotor, isang araw, magmotor ka lang, papunta sa Bulacan to Zambales, makita lang yung minamahal mo, knowing na kinabukasan, may pasok ka pa. Niloloko ko siya, kasi ganun siya nag-effort nung siya ay nagmahal, nung minahal niya ako. Okay? So wala siya dito, sayang di siya kikiligin. Okay? Okay. So ngayon po, patuloy pa rin po tayong mag-uusap patungkol sa pag-ibig. Pakisabi, pag-ibig. Okay. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Mag-uusap po tayo patungkol sa tinatawag na pag-ibig. Okay? This is the very purpose ng ating buhay. Yung pag-uusapan po natin ngayon, ito po yung layunin ng ating buhay. Sino rito naaalala nyo po yung vision statement ng ating simbahan? Okay?
Nung ako po'y nag-aaral nito, inaaral ko to, binalikan ko yung vision statement. Talaga dapat nilalagay yung vision statement para ma-refresh tayo eh. Tama po ba? So, tingnan natin, i-recap natin yung vision statement po ng church na pinasukan po ninyo ngayon. Etong simbahan na to. Ano ba yung vision statement po natin? So, tingnan po natin. Unang-una, tingnan po natin ano po yung purpose kung bakit merong simbahan. Okay? Bakit po merong tinatawag na simbahan? Ano pong layunin ng ating church? So, makikita po natin dyan na ang church po natin, ang purpose ng church natin is passionately loving our God with all our being and loving people as God loves us. Tama? Naalala niyo po? Nung nasa vision tayo, medyo maiksi po yan. Loving God, loving people. Mas mabilis kami saduhin. Pero nung nawala na tayo sa vision ng G12, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng pangitain na the same din. Nilagyan lang natin ng marubdob na pagmamahal para sa Diyos at sa mga tao kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Church, ito po yung purpose ng buhay natin. Ang mahalin ng Diyos at mahalin ang tao. Kaya sa simbahang ito, yan po yung lagi natin gustong ituro, laging tinuturo, laging sinasabi na mahalin natin ang ating Panginoon. Kasi wala tayong ibang layunin, kundi mahalin ang Panginoon at mahalin ang tao. Mamaya po dyan tayo mag-focus. I-recap lang po natin yung mission statement o yung vision statement ng ating simbahan. Pangalawa po yung tinatawag na vision. Ano po ba yung vision ng church? Ang vision na ibinigay sa atin ng Panginoon is passionately reaching the lost and intentionally equipping the saved. Dito po umiikot ang simbahan natin, itong church ng Bethel Global Outreach. Ibinigyan tayo ng Panginoon ng pangitain na abutin ang mga kaluluwa at i-equip sila. Kaya po, nung pumasok ka sa simbahang ito, hindi intensyon ng church na maging membro ka lang ng simbahan. I just want you to be reminded, you are here to become tinatawag na disciple ng ating Panginoon. Hindi lang tayo membro. Kaya po dito sa church na ito, laging may training. No, sabi nga ng mga ilang beses na ako nakapag-training. Tanungin niyo po kami kung ilang beses na kami nakapag-training. Ilang beses na po kami umulit ng mga ngayon. Bakit? Kasi ang goal natin, hindi lang tayo taga-upo. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya pag pinupush ka ng cell leader mo na mag-train, pinupush ka ng dinidisciple ka ng cell leader mo, umaasa siya na magiging leader ka. Umaasa siya na magiging disciple ka ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo taga-upo. And then yung pangatlo, yung tinatawag po na mission. Okay? Ang mission is to intentionally, ito yung mission po natin, intentionally equip pa din every believers of Jesus Christ to becoming a next generation leaders who will engage, grabe, apakalaki, in transforming our family, our community, our city, and our nation. Pabrika po tayo ng mga manggagawa ng Diyos. Hello? Nakakatuwa, gusto ko lang po kayong i-update sa nangyayari sa campus ministry. Nag-e-exist po ang ating LCC, no, ang ating BBA, and nagpe-pray pa rin tayo. Meron na po tayong dito sa Paradise at saka dito sa atong university natin. And then, last Friday, tumawag po yung principal ng Phase 5, no? And nagsasabi po sa atin, mamili po kayo ng araw kung kailan po kayo magtuturo ng moral recovery program sa high school sa Phase 5. Palakpakan natin si Lord, grabe! And nangangailangan po ng manggagawa.
No, kahit nanay ka, kahit young pro ka, you are very much welcome po sa campus ministry. So ini-invite po namin kayo, kung available po kayo, pwede po kayo dito. So mag-uusap-usap po kami yung mga manggagawa, no, na kung mga ipapadala doon, kung ilan yung kaya natin. So mag-uusap muna kami. No, binubuksan ng Panginoon yung mga campuses para po gawin yung vision na binigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan nga pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So, and next po yung ating strategy. Remind ko lang din yung ating strategy to evangelize, to ensure yung consolidation, to equip yung training po natin, at to engage. Kaya ka tinitrain para hindi lang maupo. Kaya ka tinitrain kasi i-engage ka dun sa mission na binigay sa atin ng Panginoon. Hello? Alam niyo po, habang nire-recap ko to, alam mo kung bakit minsan piling mo wala kang ginagawa? Kasi hindi mo binubuhay yung pangitain na binigay sa'yo ng Panginoon. Sa totoo lang, kung susundin natin yung pangitain na binigay sa atin ng Diyos, napaka-busy natin sa kaharian ng Panginoon. Hindi tayo tutunganga, sa totoo lang. Ako dumarating din ako sa time, feeling ko wala na akong ginagawa kasi halos yung mga ginagawa ko noon, marami na rin gumagawa. Feeling ko nasa office na lang ako, tapos meeting kami nila, pastor, kuman. Sabi ko, feeling ko wala akong ginagawa. Pero ni-remind ako ng Panginoon, merong pangitain na binigay ang Diyos sa simbahan ito. Mabuhay yung passion, yung desire na gawin yung pangitain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Intentionally winning souls and making disciples. Okay? So pag tinignan po natin, kaya wag kang magtaka kung bakit puro training dito sa church. Kasi pabrika po ito ng mga manggagawa. Kaya naniniwala ako, kahit na alisin ka ng Panginoon sa simbahang ito at ilipat ka sa ibang bansa, magiging manggagawa at pagpapala ka sa mga simbahang doon. Amen? Kaya po naman mga kapatid natin na pumupunta na ng ibang bansa, nagtatrabaho or lumilipat ng bahay, laging pagdating doon, nagiging manggagawa sila ng simbahan. Bakit? Because they are equipped. Amen po ba? Alam niyo po, pinagpala ng Panginoon ang simbahang ito ng mga manggagawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lagi pong ina-acknowledge sa Diyos ang papuri, pero laging sinasabi ng mga nakakilala namin, alam niyo, mapalad kayo, pastor, ang dami niyong manggagawa. Kasi ang hirap makahanap ng manggagawa. Pero salamat sa iyo kasi tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. Now, so balik po tayo sa ating pag-uusapan. Introduction lang po yun. Okay, so balik po tayo sa purpose natin. Ang pag-uusapan po natin is our purpose. Loving God and loving people. Muli pakisabi sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Okay? So tayo po ay mag-uusap sa Matthew chapter 22, verses 36 hanggang 40. Tingnan po natin. Sabi ng Matthew chapter 22, 36 to 40, sabi niya ganito, Teacher, he asked, which is the most important commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love Him with all your mind. And verse 38, sabi niya, this is the first and most important commandment. So verse 39, sabi niya, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. In verse 40, sabi niya, everything that is written in the law and the prophet based on these two commandments. So makikita po natin sa ating pag-uusapan po ngayon, makikita po natin na ang Panginoon ay sinamarize ng Panginoon yung 10 Commandments. No? Pag tinignan mo, kinote ng Panginoon yung Deuteronomy chapter 6 verse 5 at Leviticus chapter 19:18 na kung saan ang pinaka-pinagkuwanan is yung 10 Commandments sa Exodus. Okay? Ito po yung purpose natin. Itong dalawang to, yung purpose na binigay ng Panginoon sa atin. Ito yung reason kung bakit tayo patuloy na nag-exist. Mahalin ng Diyos at mahalin yung mga taong nakapaligid sa atin. So tingnan po natin. It was quoted ng Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18. Pero ang titingnan natin is yung 10
commands, yung 10 commandments ng Panginoon. Babalikan natin po yung 10 commandments, hindi para mabuhay tayo sa law. No? Babalik tayo doon kasi wala naman tayo sa law na, pero yung prinsipyo na yon, mananatili po yun. Okay, so tingnan po natin, dalawang bagay lang yung pag-uusapan natin ngayon, loving God and loving people. No? Number 1, pag-usapan po natin yung tinatawag na loving God. Okay? So tingnan po natin. Lang po, nawala kasi. Okay. Okay, loving God, loving people. Ay, okay. Wait lang po Ang hirap naman pag Okay, balik po tayo. Sabi niya, okay, tingnan po natin. Sabi niya sa verse 36 to 38, Teacher, he asked, which is the most important commandment in the law? Ano daw po ba yung pinakamahalagang commandment sa law? Ito yung sabi ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love Him with all your mind. This is the first and the most important commandment. So tingnan po natin, mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito yung una at pinakamahalagang commandment ng Panginoon. Yung love the Lord your God with all your heart, ang in-enumerate po yan, in-outline po yan sa 10 commandments sa unang 4 na commandment. So, aralin po natin yung 4. Tingnan natin, ano yung 4 na commandment na nakapaloob po sa loving God and yung loving God na commandment ng ating Panginoon. So, tingnan po natin. Yung unang command ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, wala kayong magiging ibang Diyos maliban sa akin. So, that is the first commandment. Sa Israelites, sila po ay oriented na meron lamang isang Diyos. Lagi itong kinakanta ni Pastor Alan at nakakabisado ko na. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. O, di ba? Nakakabisado ko yung lumang kanta. So, pag tiningnan mo, paulit-ulit po yun. They are always reciting it. No, nire-recite nila, paulit-ulit. Ang sabi sa kanila, yung Shema na tinatawag, nandyan po yan sa PowerPoint Hindi ko kasi makita. No, yung Shema po na tinatawag, ito po ay ikinuman sa kanila na kabisaduhin. At ang nakalagay po dyan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yan po yung laman yan. Paulit-ulit po nila yung kinakabisado. At hindi lang po yan paulit-ulit na kinakabisado. Nilagay po nila yan sa mga hamba ng pintuan nila. Nilagay po yan sa kanilang mga noo. Ganun po nila inorient ang buong Israelita na meron lamang iisang Diyos. Itong Shema na to, itinuturo po nila ito sa kanilang mga anak. Ipinapasa po nila ito. Bata pa lang, alam na meron lamang isang Diyos. Ino-orient nila yung mga anak nila, meron lang isang Diyos. Si Yahweh lamang ang Diyos. Ganun po nila ipinakita yung pag-ibig nila sa Panginoon. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Ito yung commandment. Walang ibang Diyos maliban sa Panginoong Yesus. Maliban kay Yahweh, walang ibang Diyos. Okay, pangalawang bagay na sinabi niya sa bayan ng Israel, you shall not make for yourself an image in the form of anything. Huwag kang gagawa ng kahit anong imahe. Sa langit at sa lupa, from the heaven above, on the earth beneath, or the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children of sin of the parents to the third and fourth generation, and to those who hate me. But showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my command. Pangalawang command sa kanila ng Panginoon, huwag kang gagawa ng imahe, no? O kahit ano pa man, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa tubig,
para sambahin mo. Command sa kanilang Panginoon, walang idols. Pero nakakatawa, no? Pag binasa mo yung Biblia sa bayan ng Israel, apakarami nilang Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw ng Panginoon ang mga Diyos-Diyosan. Walang ibang Diyos kundi siya. Maipapakita natin yung pag-ibig natin sa Panginoon kapag siya yung laging number 1 sa buhay natin. Walang Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? No? Ang Diyos-Diyosan po, ito yung pumapalit, bagay, tao, pumapalit sa pwesto ng Diyos sa buhay mo. Dapat si Lord yung laging number 1. Dapat si Lord yung laging nasa unahan. Ang Diyos ang laging nasa unahan. Kapag napalitan ang Diyos, pag naging number 2 si Lord, number 3, ibig sabihin may una ng Diyos-Diyosan ka. Hello? Ano po ba yung mga Diyos-Diyosan natin sa buhay? No. Sila po, imaginein mo kung paano ayaw na ayaw ng Panginoon. Sabi niya dito sa word niya, ako si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Ayaw ng Panginoon ng may kahati. Ayaw ng Panginoon ng may pumapalit sa Kanya. Imaginein mo, yung bayan ng Israel, inilabas sila ng Panginoon sa Egypt. And then after that, umalis lang si Moses, nag-fasting lang ng 40 days and 40 nights kasama si Yahweh. Pagbaba niya, sabi na kagad ni Aaron, gumawa na siya ng guya na ginto at sinabi, bayang Israel, ito si Yahweh na naggalis sa inyo sa Ehipto. Galit na galit si Yahweh, papatayin niya lang ang bayan ng Israel. Pero buti na lang may Moses. Kung si Moses, napigilan niya yung galit ni Yahweh, si Yahweh din niya napigilan yung galit ni Moses. Pagbaba ni Moses, binato yung tablets ng 10 Commandments. No, sobrang galit niya, tinunaw yung idols. Ayaw na ayaw ng Panginoon nang may pumapalit sa Kanya, sa puso mo at sa puso ko. Paano mo mabalalaman pag may pumapalit na? Kung ano yung priority mo, siya na yung Diyos-Diyosan mo. Tama? Pagising mo ng umaga, ano yung unang ginagawa mo? Pagising mo ng umaga, ano yung unang-unang ginagawa mo? Yun ang Diyos mo. Sino rito amin? Talaga, ang pinaka-number 1 Diyos-Diyosan natin ay yung mga gadgets natin. Tama? Natutulog ka nga, nandito yan eh. Pagising mo ng umaga, a-alarm yan. Pag-alarm, may notification. Magbababad na tayo sa social media. Kung hindi naman, minsan ng Diyos-Diyosan natin, mga trabaho sa bahay. Pagising ng umaga, ang unang gagawin, magtatrabaho na sa bahay. Maglilinis na. Mag-aasikaso na. Kung sino ang lagi mong inuuna sa umaga, yun po yung Diyos-Diyosan natin. Mga kapatid, walang pwedeng pumalit sa Diyos natin. Ang papalit dyan, Diyos-Diyosan na po. Nire-remind tayo ng Panginoon, kung sino yung priority mo, yun po yung Diyos mo. At ayaw ng Panginoon na tayo po ay may mga Diyos-Diyosan sa mga buhay natin. Jesus is our priority. Siya po ang priority natin. Hindi po pamilya ang unang-una kay Lord. Ang unang-una pa rin si Yahweh. Hindi po asawa ang una kay Lord. Si Yahweh pa rin po. Ang Diyos pa rin, si Jesus pa rin. Siya pa din ang una sa buhay natin. Siya yung ating priority. Maipapakita natin yung pag-ibig natin sa Panginoon sa tuwing siya ang nauuna sa mga buhay natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Pag tiningnan po natin, kung sino yung lagi mong binibigyan ng mas maraming oras, yun po yung minamahal natin. Amen po ba? Amen po ba? Kung marami kang time sa labahan mo, yun po yung Diyos-Diyosan mo. Kung marami kang time sa trabaho mo, yun yung Diyos-Diyosan mo. Kung marami kang time sa cellphone mo, yun ang Diyos-Diyosan mo. Kung marami kang time sa trabaho mo, pero wala kang time sa Diyos, yun ang Diyos-Diyosan mo. Mga kapatid, ito po not the word of condemnation, but to remind us, mahalin natin yung Diyos natin. No, mahalin natin. Hindi po tayo nandito para lang maupo. Nandito po tayo para mahalin natin yung Diyos natin. Amen po ba? Pangatlo, sabi niyang ganito, do not misuse His name.
Yung respect sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi ng Exodus, sabi niyan sa Exodus, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. Alam niyo po ba, yung pinigay yung pangalang Yahweh, hindi po talaga yan Yahweh. Kaya lang yan nabasang Yahweh kasi nilagyan na lang siya ng vowels para mabasa. Pero yan po, nandyan sa PowerPoint po, yung tunay na pagkakabigay ng pangalan ng Yahweh. YHWH. Paano mo babasahin yan? Diba? Yan yung pangalan ni Yahweh. Para lang mabasa ng mga Israelita, nilagyan po nila ng tinatawag na vowels para mabasa. Pero alam niyo po ba kung paano sila rumespeto sa pangalan ni Yahweh? Nung tinatranscribe po yung Bible, nung nililipat yung Bible sa ibang mga salin, pagdating sa pangalang Yahweh, ang ginagawa po nila, naliligo po sila. Naglilinis muna sila ng katawan bago po isulat yung Yahweh. Yung Bible po, nung tinatranscribe yun, yung sinasalin yan, pag nakita nila yung pangalang Yahweh, maliligo sila. Sa Bible, ilang beses Yahweh yung babanggitin dito. Paulit-ulit silang naliligo para lang po ipakita yung paggalang sa pangalan ng ating Panginoon. And then yung pang-apat po, yung tinatawag na keep the Sabbath holy. Ito yung pang-apat na commandment. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath day to the Lord, your God. On it you shall not do any work. Wala kang dapat gawin. Neither you, nor your son, your daughter, your male and female servant, kahit yung mga animals, mga foreigner residing in your town. For 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. But He rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Sa Israelita, honored po nila ang Sabbath day. Ni mamitas ng pagkain, bawal silang mamitas. Bawal silang magtrabaho pagdating ng Sabbath day. Bakit? Panahon po yun para magpahinga. Alam niyo, dalawang bagay, habang inaaral ko to, dalawang bagay na nakita ko kung bakit ka pinagre-rest ng Panginoon kapag linggo. Unang-una, para magkaroon ka ng time sa Kanya. Non-negotiable po ang linggo natin. Araw po natin to para sa Panginoon. Sa totoo lang, pag tinignan mo, 2 oras ka nga lang sa church eh. Tama? Hindi ka naman maghapon sa church. Yung mga manggagawa, yung mga yan tumugtog ngayon, mamaya sila pa rin ang tutugtog. Magtuturo pa yan sa training. Sa mga manggagawa po, literal na po talaga sa kanila, Sabbath day ang linggo talaga. Kasi mula alas 6 ng umaga, hanggang mamayang alas 6, nandito pa po yung mga amin sa alas 7, alas 8. Tayo, hinihingian lang tayo ng 2 oras. Lagi niyo po tandaan, ang linggo ay para sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga ay para sa Panginoon. 2 oras lang tayo. Hindi po ito family day. Yan na naman siya. Mga kapatid, sana pagdating ng Sunday, non-negotiable na po ito. Doon mo pinapakita kung gaano mo kamahal yung Diyos mo. Kung gaano natin minamahal yung Diyos po natin. Na kaya nating magsakripisyo para sa Panginoon. Amen po. Sabi niya ganito, pangalawang bagay kung bakit po pinagre-rest tayo ng Panginoon, dahil napagod ka sa 6 na araw. Si Lord na 6 na araw nag-create, pang-7 nagpahinga siya. Diyos siya. Ikaw pa kaya? Diba? Kung bakit ka binibigyan ng Panginoon ng Sabbath day para magpahinga. Ang sasakyan may coding. Pero minsan matitigas yung mga driver kahit coding, tinatakbo. Pinagpapahinga ka ng Panginoon, kaya ka meron tinatawag na Sabbath day. Kahit gawin mo pang 8 araw, para lang kumita ng kumita, hindi ka yayaman ng sobra-sobra na magiging masaya, kukumpleto ka na lahat. No. Mga kapatid, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mahalaga ka. Kaya ka binibigyan ng Panginoon ng pang 7th day kasi mahal ka ng Panginoon. And bilang sukli ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, we will honor Him by giving our Sabbath day sa Kanya. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul.
Hindi niya sinabing partial. Hindi niya sinabing, pag-trip mo lang. No? Pag-trip mo lang, sige, okay lang. Pag-trip mo sumamba. Ito, gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Sino rito gusto mo makasama si Lord? Sa langit, gusto mo makasama, pero wala mo na mauna. Kasi mahirap mahirap mag-schedule ng mga lamay-lamay no? So, sino rito, gusto mo nang makasama si Lord, pero sa langit na pag dumating yung tamang panahon, unti na lang. Okay. So gusto natin makasama si Lord. So kung gusto mong makasama si Lord sa langit, dapat dito pa lang sa lupa, gusto mo na siyang makasama. Huwag mong sabihin na gusto mong makasama si Lord, pero ayaw mong pumunta kung nasan si Lord. Sa church nga, di ka makarating sa langit pa. Tama? Sa cell group nga, di ka makarating Bible nga, di ka makapagbasa Tapos gusto mo si Lord makasama sa langit? Huwag mo lokohin yung sarili mo. Hindi gusto ko makasama si Lord Mahal ko si Lord Sinasabi mong mahal mo si Lord pero di ka nagbabasa ng Biblia. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Amen po ba? Kapag nananalangin ka, kinakausap mo ang Diyos. Huwag mo sabihin mahal mo si Lord pero di mo siya kinakausap. May ganun po ba? Nagmamahalan kayo, hindi kayo nag-uusap. Walang ganong pag-ibig. Pakisabi sa katabi mo, walang ganong pag-ibig. Tama po ba? Hindi po ko galit ganito lang po talaga akong magsalita. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo si Lord, pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Mga kapatid, gusto mong makilala ang Diyos, kailangan mo itong basahin. Ako po, hindi po ako perpektong tao, pero isa lang ang alam ko. Gusto kong mahalin ng Diyos sa pinakamalalim na karanasan ng pag-ibig. Pag pag-ibig na po yung pinag-uusapan sa Panginoon, ewan ko, parang laging nami-melt yung heart ko. Kasi alam ko, ang Diyos lang nagparamdam ng pinakadabis na pag-ibig na naramdaman ko. And ako, naglilingkod ako sa Panginoon, hindi dahil sa pagpapala. Alam ng Panginoon yan. 12 years old ako, nakakilala na ako sa Panginoon. Kahit wala kaming pera, naglilingkod ako. Kahit wala akong allowance pa noon, naglilingkod ako sa Panginoon. Bakit? Kasi naintindihan ko, minahal ako ng Diyos. At ito yung pagpapakita ng pagmamahal ko sa Panginoon. Pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Imaginein mo. Kaya po, last Sunday, yung dulo ni Pastor Alan na sinabi niya, remember where you have fallen? Di ba? Sabi ng Book of Revelation, alam ko ginagawa mo, alam ko kung paano ka naglilingkod, alam ko kung gaano ka passionate ka sa paglilingkod, pero ito lang yung laban ko sa'yo. Wala na yung pag-ibig mo tulad ng dati. Ikaw ang nakakaalam kung may pag-ibig ka pa sa Panginoon. Ako nga, pastora na, alam, nung linggo kinakausap ako ng Panginoon. Lagi akong nasa simbahan. Pero kinakausap ako ng Panginoon. Hindi na katulad ng dati yung pag-ibig mo sa akin. Alam niyo po, minsan kailangan lang nating umamin. Huwag tayong magpanggap na mahal natin si Lord kasi lagi tayo nandito sa church, pero ang totoo, hindi naman talaga natin mahal na ang Panginoon. Pero ito yung gusto paunawa sa atin ng Panginoon. Mahalin natin ang Diyos kasi ito yung layunin ng buhay natin. Kapag nabuhay po tayo na hindi natin mahal ang Panginoon, walang kwenta ang buhay. Maniwala po kayo. Pag hindi mo minahal ang Panginoon, walang kwenta ang buhay Kristiyano mo. Dahil ito po yung layunin ng buhay natin. Mahalin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. The more po na binabasa natin yung Biblia, the more po na makikilala po natin ang ating Diyos. At the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na mamahalin mo ang Diyos. At the more na minamahal mo ang Diyos, the more na maglilingkod ka sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, paalala ng Panginoon sa atin. Sabi ng Lord, babalik lang siya sa mga taong nagmamahal sa Kanya. May isang verse sa Bible, nandiyan kasi yung PowerPoint ko, wala rito, hindi nabubuksan, na sinabi ng Panginoon, sumpain ang hindi nagmamahal sa Diyos. 1 Corinthians 16:22. Na sinasabi ng Panginoon, yung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, sumpain. This is the very purpose ng buhay natin. Pwede mo sabihin, nandito lang sa puso ko lagi si Lord.
Iba yung naging nasa puso mo si Lord, pero iba yung minamahal mo si Lord. Tama? Lagi kasi sinasabi, ay hindi, nandito lang sa puso ko si Lord. Kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nagbe-pray, hindi ako nagbabasa ng Bible, mahal ko si Lord. Pwede ba yun? Pwede mo ba sabihin sa asawa, hindi, mahal ko yung asawa ko, kahit hindi ko yung binibigyan ng pagkain, binayaan ko lang siya dyan, kahit wala siyang pang-budget, hindi ko siya binibigyan ng time, mahal ko yan, ang mahalaga na dyan lang siya sa bahay. Pwede mo ba sabihin yon? Di ba hindi? Nagbibigay tayo ng oras sa mga taong mahal natin. Tama po ba? Nagbibigay ka nga ng oras sa pamilya mo eh. Kaya nga tinitreat mo sila, nilalabas mo sila pag araw ng day off mo eh. Kasi you love them. Same with the Lord. Kung mahal natin ang Panginoon, show your love to your God. Kausapin mo si Lord, makinig ka kay Lord. Kung nasan si Lord, dapat nandun ka. Because you love your God. Church, ito lang po yung lagi kong sinasabi. Even po sa mga youth kapag nagtuturo ako. Subukan mong mahalin ng Diyos. Ewan ko lang kung hindi bumaliktad ang buhay mo. Sa lahat ng na-inlove sa Panginoon, binaliktad ng Diyos ang buhay nila. Maniwala po kayo. Ako naranasan kong mahalin ako ng Panginoon. Kaya yung buhay ko po nabaliktad dahil sa Diyos. Na kaya kong gawin ang lahat para lang sa Panginoon. Amen po ba? Hello, nandyan pa po ba kayo? Sabi ng Panginoon, love Him. Alam niyo po, ito nakakatuwa sa Panginoon. No, parang, kala naman si Lord, parang, Lord, kulang ka ba sa pagmamahal? Hindi. Alam niyo po kasi, ang laki ng utang na loob natin sa Lord. Ewan ko ba, bakit maraming mga Kristyano hindi naiintindihan? Mahalin mo lang yung Diyos. Makakaranas ka ng satisfaction sa buhay. Kung simba-simba ka lang, tas wala kang pagmamahal sa Panginoon, maniwala ka sa akin, dapat nag-unbeliever ka na lang. Kasi parang, wala rin eh. Hindi ka sigurado, religion lang yung pinasok mo. Gusto mong maranasan yung pinaka-the best na buhay Kristiyano, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Church, mahalin natin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, mahalin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin yung ating Diyos. Number 2. Isang point pa lang ako. Patapos na yung oras ko. Okay. Number 2 po, loving people. Tingnan na lang po natin yung loving people. Okay? Sabi ng ganito ng Panginoon, ayusin natin yung relasyon natin sa Kanya. Pag maayos yung relasyon mo dito, manina lang po ang relasyon mo dito. Maniwala po kayo sa akin. Kaya mong gawin na maayos yung relasyon mo sa tao kapag maayos ang relasyon mo sa Diyos. So tingnan po natin, loving people, yung natitirang 6 na commandment, nakapaloob po yan sa pagmamahal sa tao. Sa verse 5, sabi niyang ganito, panglima pala, panglimang commandment, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. It is about loving your neighbor, loving your father and mother, honoring your father and mother. Hindi sinabi ng Lord na kapag mabait ang nanay at tatay mo, tsaka mo lang sila i-honor. No. Sabi ng Panginoon, honor your father and your mother. Alam niyo po ba sa bayan ng Israel? Sa kanila po, kapag rebelde yung anak nila, dadalhin po yun ng magulang sa kapulungan. And then sasabihin niya, ang anak kong yan, pasaway yan, rebelde yan. Hindi sumusunod at gumagalang sa akin. Alam po yung gagawin ng kapulungan? Kukuha sila ng bato, babatuhin yung taong yon hanggang mamatay. Ganon kahalaga sa kanila yung paggalang sa magulang. Ako hindi po ako natutuwa sa mga batang, pag may mga nakikita akong mga batang bastos, kung ako magulang nito. Yung generation po natin ngayon, kaya kailangan po nila tayo. No? Mga magulang, kailangan tayo ng mga anak natin. Turuan natin silang rumispeto. Huwag po natin silang i-provoke. No? Turuan natin rumispeto yung mga magulang natin. Mapapakita mo yung pag-ibig mo sa mga tao, sa magulang mo, kapag nire-respeto niyo po sila.
Especially sa ating mga young pro. Hindi porket ikaw ang nagbibigay ng pera, eh hindi nare-respetuhin ng magulang mo. Hello? Hindi porket ikaw ang gumagastos sa bahay ngayon, ay wala ka ng respetong ibibigay sa magulang mo. Sabi ng Panginoon, honor your father and your mother. No? And then yung pang-anim po na tinatawag na verse, you shall not murder. Huwag kang papatay. Pero may sinabi ang Panginoon sa isang verse, kundi ako nagkakamali, may sinabi ang salita ng Diyos sa 1 John, nandyan sa PowerPoint. Sabi niya ganon, kung sino man ang nagkakaroon ng tinatawag na unforgiveness sa kanyang brothers or sisters, ay mamamatay tao. Ha? Kapag nagtatanim ng galit, sama ng loob, is equivalent sa tinatawag na murderer. Alam niyo po ang problema natin ngayon, itong panahon po natin sa church, sa buong body of Christ, is yung tinatawag na unforgiveness. Hindi mo alam, kapag may unforgiveness ka, ikaw mismo, pinapatay mo yung sarili mo. Bakit? Napuspos ka. Worship ka rito. Paglabas mo, nakita mo yung kinasasamaan mo ng loob. Lahat ng kapuspusan mo, tanggal. Ikaw ang nawalan. Alam niyo po ba bakit tayo inaano ng Panginoon na mag-release ng forgiveness? Kasi po, para sa atin, hindi po para dun sa taong kinasasamaan natin ng loob. Sabi ng Lord, pag na-offend ka, lapitan mo yung nakasakit sa'yo. Kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na na-offend mo siya. Na-offend ka niya. Hindi po sinabi kung sino yung naka-offend. Kung sino yung na-offend, siya yung lalapit. Hello? Ang hindi pagpapatawad ay katumbas ng pagpatay. Sabi ni Pastor Manny, ano mahirap? Pumatay, magpatawad. Ano po mahirap? Pumatay o magpatawad? Siyempre pumatay, kaya mong pumatay. O pag hindi mo kayang patayin, patawarin mo na. Hindi mo kayang patawarin, patayin mo. Patawin na. Huwag mo patayin, patawarin mo na lang. Sabi ni Pastor Manny, di ba ang hirap magpatawad, ang hirap pumatay, di mo naman kayang patayin. O hindi magpatawad ka na lang. Tama po ba? Alam niyo po ba, karamihan ng mga sakit ngayon galing sa unforgiveness. Bakit ba di tayo nagpapatawad? Hello? Ikaw, bakit di ka nagpapatawad? Ba't si ate siyang pinaparinggan ako? Hindi kita pinariringgan. Ikaw talaga tinutumbok ko. Ikaw talaga hindi ka nagpapatawad. Bakit di ka nagpapatawad? Yumayaman ka ba dyan? Tama? Umaasenso ka ba dyan? Lumalakas ka ba? Gumaganda ka ba dyan? Actually, nakakapangit nga yun eh. Tama? Yung masaya lahat, no? Tapos ikaw, hindi ka masaya kasi nakita mo yung kinaiinisan mo. Pag nakikita mong umaasenso yung buhay niya, ang gagalaiti ka sa galit. We must love one another. Sabi nga ni Kim nung kumakanta siya, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Isali daw siya sa music team. Mga kapatid, kapag hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoon, hindi mo kayang magpatawad. Hindi mo kayang magpatawad. Kala mo, siyang ganun lang kadali magpatawad. Huwag ka alala, damating kita. Dumating din ako sa time na marami akong ayaw patawarin. Pero naranasan ko yung biyaya at pag-ibig ng Panginoon at pagpapatawad ng Panginoon. Kapag maayos ang relasyon mo sa Panginoon, kaya mong patawarin ano man yung ginawa niyan sa'yo. Hello? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Alam niyo po, hindi tayo yumayaman sa unforgiveness. Hindi ka pinagpapala sa unforgiveness. Walang pagpapala dyan. Walang pagyaman dyan. Walang pag-asenso dyan. Kakainin at kakainin ka lang ng unforgiveness hanggang makita mo yung sarili mo, nadurugan ka na, wasak ka na. Sabi ng Panginoon, yung pag-ibig sa Kanya, pag natutunan nating mahalin ng Diyos, tinanggap tayo ng Panginoon, natanggap natin yung pag-ibig ng Panginoon, matututunan nating ibigay yung pag-ibig sa mga nakapalibot sa atin. Pakisabi sa katabi mo, love, love lang.
Love, love lang. Mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan to. Meron akong isang verse na, may isa akong libong binasa. Sabi niya ganito, kapag nagpatawad ka, ang ibig sabihin daw po nun, handa ka na uling ma-offend. Kapag nagpatawad ka, ibig sabihin, handa ka na uling ma-offend. Mga kapatid, hanggat tao ang kausap mo, at hanggat tao ang miniministeryohan mo, hanggat tao ang minamahal mo, at nabubuhay ka pa sa lupa, ma-o-offend at ma-o-offend at ma-o-offend ka. Baka nga na-offend ka sa preaching ngayon eh. Lapitan mo na lang ako mamaya. Usap tayong dalawa. Okay? Mga kapatid, we need to forgive one another. Maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay. Huwag mo lang dalhin sa hukay ang hindi pagpapatawad. Minsan patay na yung may ano sa'yo, may patay na yung nakagalitan mo, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagpapatawad. Wala na nga yung tao, hindi ka pa nagpapatawad. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Kaya tayo inaano ng Panginoon na magpatawad, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. It is for you. It is for you. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, kung nagpapatawad ka, papatawarin ka ng Panginoon. That's the principle. Huwag ka umasa ng forgiveness kung hindi ka nagpapatawad. That's our principle. Alam niyo po, kung pag natutunan lang nating lahat, na kada may na-offend, nagpapatawad agad, ang saya ng simbahan. Amen? Ang saya ng cell group, ang saya ng church, ang saya ng leadership, ang saya ng mga ginagawa natin. Bakit? Kasi kaya nating magpatawad kahit na-offend tayo. Kasi mahal natin ang isa't isa. Amen! In 7, pangpitong command ng Panginoon, you shall not commit adultery. No? Huwag tayong mangangalunya sa mga may asawa. Huwag ka nang mangalunya. Huwag kang mangalunya. Sa mga walang asawa, huwag kang pumatol sa may asawa na. Maawa ka sa sarili mo. At sabi ng salita ng Panginoon, si Jesus, inano niya yan. Sabi ng Panginoon, nirephrase niya yung salitang yan. Sabi ng Panginoon, kung sino man ang tumingin sa babae na may mahalay na pagnanasa, siya'y nagkakasala na sa puso niya. Huwag ka nang tumingin sa iba, tatay. Nang tingnan yung ibang magagandang katawan. Kasi nung panahon naman na niligawan mo yung asawa mo ngayon, maganda ang katawan yan. At ikaw ang dahilan kung bakit lumaki yan. Tama po ba? Wala yung asawa ko, sayang. Paparecap ko na lang yung live sa kanya. Tama, di ba? Titingin ka sa, alam niyo po, eto fact po itong ginagawa ko. Kapag nakakita ko ng maganda at sexing babae, titingnan ko na po yung buong paligid. Pero 100% po talaga lalaki nakatingin sila. Grabe! Ewan ko ba, naging ano ko na kasi to culture eh. Pati yung asawa ko tinitingnan ko, gano'n lang yun. Alam niya kasi tinitingnan niyo. Mauta ko yun eh. Pag alam niya ng ano, kaya pag may mga magagandang babae kami nakakasalubong, di niya na yung titingnan kasi sabi ko sa kanya, pag may nakikita akong magaganda tsaka sexy babae, tinitingnan ko lahat ng lalaki. 100% nakatingin lahat. Pero yung asawa ko, hindi na. Kasi alam niya yun eh. Siguro pag di niya ako kasama. Joke lang. Pero sabi nga, huwag mo nang tumingin na may paghahal. Ito pa, mga nanay, mga tatay, kung may asawa ka na, huwag ka nang makipag-chatmate sa gabi kung kani-kanino. Nakikipag-chat ka pa. Kumain ka na, pre? Ay, oo, Mare, tapos na, kumain na ako. Kamusta si pare? Okay naman. Tapos yung mga bata, huh? Piling tatay. Hello? Mga kapatid, love your wife, love your spouse. No, binigay yan ng Panginoon. Lagi ko sinasabi sa asawa ko, wala na akong kapalit. Kasi ang kapalit ko, impyerno. Antayin mo na lang mamatay ako. Pag namatay ako, sige, you are free. Yun yung totoo. Nung tayo po'y nakipag-isa sa Panginoon, wala na tayong kapalit. Ang covenant po natin hanggang kamatayan na. No? And then, tingnan po natin, yung number 8, you shall not steal. No, mapapakita mo yung pag-ibig mo sa ibang tao sa pamamagitan ng hindi pagkuha ng mga bagay na di naman sa'yo. Wala naman magdanakaw na dito eh. Pag hindi lang nagta-tights, ninanakawan natin ng Diyos.
Mga tatay, kapag hindi mo binibigay lahat or hindi mo sinasabi yung totoong sahod mo sa asawa mo, ninanakawan mo yung asawa mo. Totoo, di ba? Mga nanay, tama po ba? Sabi ni Ate Siyang, sige, Siyang, i-preach mo yan. Alam niyo po, pwede naman ninyong sabihin sa mga nanay yung sahod niyo eh. Eh kung kulang na, basta ito yung binigay ko sa'yo, yan na lang yung natira. Yun yung word, yan na lang natira. Hindi yan lang yung sahod ko eh. Nagsisinungaling ka na, nakawa mo yung asawa mo, tama po ba? Kaya si Kuya Monchang, lagi kong ano sa kanya, ang lagi mong kanta ay surrender all, ganun lagi. Mga nanay, tuwan-tuwa eh, no? Yan, sige Siyang, I surrender all. No? Sa opisina, kapag kumukuha ka ng ballpen, inuwi mo sa bahay. Hindi, marami naman to sa office eh. Isang box yung inuwi. Ano naman to? Isang bond paper, isang box na nagnanakaw po tayo. Sabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Okay? And then number 9, bilisan ko na po. Number 9, you shall not give false testimony against your neighbor. Huwag kang marites na hindi naman totoo. Okay? Huwag mong i-chismis. Alam niyo po, ito kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na pagkakagulo-gulo. Ito, nagkukwento. Tapos narinig lang. Tapos magkukwento, alam mo ba narinig ko si ano? Ito daw yung sabi patungkol sa'yo. Tapos nakarating na, ay, ano ka daw, nadagdagan na. Diba? Kaya pagdating doon sa pinaka-original, iba na yung kwento. Bakit? Kasi nga, marites. Hindi naman alam yung buong kwento. Ikinukwento yung mga maling kwento. Mga kapatid, kapag may nag-open sa inyo, na alam mo namang magkakagulo silang dalawa, huwag mo nang i-chismis sa kanya. Kunyari sinabi ko, si Gian, napakaano talaga niyan. Kinwento ko kay Jel. Tapos si Jel sasabihin ni Jel, alam mo ti Gian, sabi ni Ate Siyang ganito ka daw. Pag-aawayan niya kaming dalawa. Alam mo, prinsipyo ko, nagkwento ka sa akin ng sama ng loob mo tungkol sa kanya. Sabihin ko sa kanya, puntahan mo siya, kausapin mo. Pero siya, hindi niya malalaman kung ano yung sama ng loob niya. Maliban na lang, magkwento ka sa iba. Pero pag kinuwento mo ka ng sama ng loob, yung alam kong mag-aaway kayo, pag kinuwento ko sa kanya yung sinabi mo, hindi ko na kukwento. Magiging dahilan ka ng pagkakagulo. Tama? Huwag ka na magkwento. Hello? And then number 10, sabi niya, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his female and male servant, his oxen, donkey, or anything that belongs to your neighbor. Sabi niya, you shall not covet. Huwag mong pagnasahan yung bahay ng kapitbahay mo. Huwag mong pagnasahan yung asawa ng kapitbahay mo. O anumang ari-arian na meron siya. Bakit? Yung pagnanasa sa mga bagay na nasa iba, naglilid po ito sa tinatawag na jealousy, naglilid po siya sa tinatawag na pagnanakaw, naglilid po siya sa tinatawag na pagpatay. Huwag mong pagnasahan yung mga bagay na kung saan nasa ibang tao. Hello? Ito po yung commandments, loving people. Mga kapatid, hindi ganun kadaling mahalin yung katabi mo. Tama po ba? Hindi ganun kadali. Ako hindi ko po kayang magmahal ng tao basta-basta kasi kilala ko yung sarili ko. Pero magagawa po nating mahalin ang tao kapag natutunan nating ayusin yung relasyon natin sa ating Panginoon. That's why we need the Holy Spirit to help you love the Lord and love your neighbor. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ganun kadali magmahal. Tama po ba? Hindi ganun kadali. Etong mga to, etong 10 to na 10 utos, wala pong naka-perfect niyan. Lo yan eh. Lalo pang lumakas ang kasalanan dahil sa law. Lalong in-expose ng law ang kasalanan ng tao. At wala pong naka-perfect ni isa niyan. Kasi yung 10 yan, 10 utos na yan, isang pagkakamali, mali na lahat. Pero alam niyo po nakakatuwa. Because of His great love for you and for me, Jesus from heaven pumunta sa lupa para tuparin ang nasasabi sa batas o sa law na binigay ng Panginoon. Si only Jesus, perfect, yung tinatawag, siya po yung naka-perfect ng tinatawag na 10 utos
ng Diyos. Kaya po siya ay karapat-dapat na maging handog para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Eto maganda. Yung Jesus, na perfect niya yung law, sinunod niya yung law, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siyang muli. Eto na. Sabi ng Panginoon, hindi na tayo sakop ng law. Tayo po ay nasasakop na ng tinatawag na biyaya ng Diyos. Sa gayon, ang makikipag-isa kay Kristo, kung ano si Jesus, yun ka. Kung ang Jesus po natin ay perpekto, kung ang Jesus po natin ay righteous, sabi ng Panginoon sa'yo, kaya mong maging righteous. Kaya mong magmahal ng tao, kaya mong magpatawad, kaya mong umibig kahit nasasaktan ka because of Jesus Christ na nagtagumpay para sa ating lahat. All we need to do is yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos ay maranasan natin. Amen po ba? Hindi madaling magmahal. Hindi po madali. Kasi tao yung pinaglilingkuran natin. Pero kaya po nating magmahal dahil po sa pag-ibig ng Panginoon. May isang song na paulit-ulit po ito na inaano ng Panginoon. Etong song na to, favorite ko to noon nung ako'y bata-bata pa. No. Yung kantang Power of Your Love, yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Ano yung kayang gawin ng pag-ibig ng Panginoon sa atin? Alam niyo po, kayang ipakita sa atin ng pag-ibig ng Panginoon. Kayang ipakita ng pag-ibig ng Panginoon sa mga buhay natin, yung mga bagay na hindi tama. At kaya niya tayong linisin sa lahat ng ating mga pagkakamali. Kaya niya tayong tulungan sa mga bagay na hindi natin kaya. Ganun po yung nagagawa ng pag-ibig ng ating Panginoon. This morning, sabi ng Panginoon sa atin, our purpose is to love God and to love other people. Hindi po natin yun kaya kung sarili lang natin. Pero kapag hiningi natin yung pag-ibig ng Diyos, na puspusin tayo ng pag-ibig ng Panginoon, magagawa po natin yun. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo sa oras na to.